Pinakapasalamat. And also, Ma'am Yara, good morning po. Dahil nakabisita po kayo sa aming barangay sa pagpunta ng ating uniform na nag-inisip po. And sa media po, maraming salamat din. Ma'am JD, good morning. Thank you for coming. Bumisita ka rin sa aming barangay. Our former Kapitana Telma Pasa for 23 years po yan. Na naglingkod po sa aming barangay. Ito na po siya ngayon. Ako na po, ang sinublat ko na po ang kanyang mga position. Sinublat ko na po. Dahil kung wala man siya, hindi naman ako talaga dito ang dito. Kaya talagang pinuhat ko na. So, at least nagpapasalamat ako kasi nga andyan si Sir Lian Pinayakot na gumawa po ng ating URAC. Without him talaga, wala pong mangyayari dito po. At saka po, nagpapasalamat ako ako kahit na administrasyon. Dahil ito po yung pinaka-first URAC po ng Santa Escolastica. At least po, may experience po na pagkalito sa Santa Escolastica na 30 years. Marami magtatanong, asan ba ang Santa Escolastica? Kasi nga, wala naman yan. Kaya ngayon, pag sinabi mo, asan ang Santa Escolastica? Meron yun, yung mga dito na kultura. Ay, hindi na mawawala ang aming mga bisita. Ang barangay naman namin sa may mga bisita. Laging bisita sa may mga country houses sa kanila dito. Kaya, thank you so much, Sir Leandro po, sa pag-ibig po ng project sa amin na ganito po. Proud to talaga. Yes, po, very much. For the National Day of the Mural project, I would like to call on Honorable Teatro Biliangan. Thank you very much ating butihing SK Chairman si Katrina. Napakatalino ng bata nito. Nag-graduate na cum laude ito. Palakpakan natin. Sa ating butihing mayor, ang Santa Escolastica Barangay, si Telma, at kanyang mga kasama ng opisyal ng barangay, mga barangay kagawas, and kasama ang secretary treasurer, lahat po kayo ng taga-Santa, and of course, special mention to my ninang sa kasal, si Ninang Telma. Alam po niyo si Ninang Telma, idol ko yan. Okay, but I'd like also to make a special mention to Katrina, yung SQ chairman, dahil nung sinimulan natin itong mural na to, she was always there. And then to us, sinabi na Kapitana, Telma, and the success of this mural, I would say, lies in the hands of the people of Santa Escolastica. Dahil po, napakaganda ng unity and cooperation. Also, I'd like to make special mention sa mga kasama ko, yung mga resident artists, especially those who are staying with me. Alam ko nyo, yung mga ibang artists are staying with me. I converted our house into the first solar power at museum in Luzon. So yung mga nanonood kayo, then kung manonood sa RNG at sa mga vloggers, I'd like to invite you to visit the art museum na naiiba ko kasi solar power dito. Ito lang yung solar power art museum sa buong island. And it's located in Makati Central Bank City. I'm inviting you to visit one time when you're available. With regards to this mural, ano yung rationale nito? Ano yung concept na ito? Yung concept ko galing po sa mga taga-Santa Escolastica. So, we owe this mural to the barangay officials and sa kanyang kabataan and to the people of Santa Escolastica na nag-provide ng concept. Sabi po nila, ito used to be a forested area noong araw. Tapos doon nakikita natin yung natural airport, yung Santo Tomas Relay Station, nandito. Tapos ito po, si St. Scholastica nandito, kaya po yung uniform na Kapitana Telma, yung mga barangay officials sa ating SK. Yun po, si Santa Scholastica. So dito mo malalaman kung bakit naging Santa Scholastica ang barangay nito.
Yun pong pangalan ng saint po, patron saint na dito. We are adjacent to yung pong convent ng Santa Scholastica. So, yun, itong concept galing po sa Barangay Santa Scholastica. I-interpret lang po natin. Next to make special mention sa mga kasama kong gawa nito, si Ilan Ilan, si Karil, si Camille, si Lee, no? Kasama kong mga gawa nito at ito talaga pang forever ito. Ito hindi mawawala. Maski lumabag yun, andyan malagi. And I'd like to thank the general public nung pinost ko natin ito sa mural ay maraming nag-appreciate sa ganda po niya. Naiba po ito kasi yung concept galing mismo sa mga tao. So palakpakan natin. And sabi nga ni Kapitana, this is the first time in the history of Santa Scholastica Republic na magkakaroon ng mural. And it's very strategic. Manggagaling sa military kanto, manggagaling dito sa may country, manggagaling sa inside Kansya. Gawin na silang makikita ito. And since it's the first, I hope there will be another one. It's the second. No? So, yeah. Kaya po, hindi kami nahirapan po na mag-conceptualize because it was your community po nagbigay ng concept. Ang mahirap po kasi is to come up with a concept. Mahirap yung sinasabi ko kay Katrina nun, ano yung concept na interpret natin. Without a concept, mahirap po, wala tayong masisipika. At yung nakalagay ko dito, marami po talagang nag-appreciate sa general public na nakakakita. Sa taas po, meron din yung mural ng military canto, represents the former military canto from the my guild lumber. So guild lumber nun, the lumber used to supply the wood requirements of the people of Bangko and suburbs, and including the other parts of the Cordillera region. Even the mining communities then near Bangko sourced out their wood requirements from guild lumber. Now it is known as military canto. So, katatapos din yung inauguration ng mural ng yung mining center o center ng kapitbahay nyo, Lower Naksyan, no? We hope to finish all, and we are doing this because it's an advocacy in Sampa. Most of them I'd like to congratulate all here, led by the barangay officials, no? Kasi ito, hindi po natapos ito kung hindi po sa effort ninyo na mga taga rito. Hindi kami kahirapan. Kung kailangan natin ng ladder, magkakaroon ng ladder agad. Kailangan natin ng pinto dahil nabitin kami, andyan agad. And then, thank you for all the snacks. And yun nagpakain kayo. Maraming salamat. Napaganda po ng working relationship natin. Let's keep it that way. Let's continue to collaborate and strengthen the partnership of all creative. And sana may susunod pa dito kay Bangka. Now we really love to make more. Pero yung concept ko magagaling talaga. Yes, nakakita natin na alam ko nyo, ako'y dami nagkakitan din na pila ng barangay president, kaya ang puso ko po talagang para sa barangay. So, yung mga murals po na ginawa natin, umabot na po ng 42. So we have 128 barangays, malayo pa yung target natin. So ituloy pa rin natin yan. We will not be disturbed by whatever disturbances that comes along the way. You know, it goes with the territory. If you finish something, meron at meron magsasabi na architecto. But to us, what is important is we have a very good working relationship with the communities like Santa Scholastica. And it's good that dito rin ang GHS
ng inside ang barangay na Hoping for more projects in the future. Good morning po. So maraming salamat po ma'am. For, I would like to call on MCAA representative Architect Gerardo po for a few message. Thank you. Congratulations to our Barangay Santa Scholastica, Kapitan, Elma, yun lang pala, nagpalit lang ng ano, saka sa mga kagawad, dito yung resident, dito lang ako kasi yung ating pagka-creative city dito, nagpapasalamat ako talaga kay Councilor Yamos kasi he's really doing his best going around barangay. And getting, ang sikreto kasi ng creativity is kung ano talaga ang essence ng barangay. And this is very perfect, nailagay talaga. At yung community talaga ang nag-decide kung ano yung gusto niyo makita dito sa barangay. And for that, I congratulate the barangay. And this will be a very good example for our young. Pag nakita nila ito, sana ma-replicate sa ibang lugar at yung mga kabataan natin dito, ma-inspire na rin sila para naman makapagbigay din sila ng mural or other creativity products, no? Mai-enganya na yung kabataan natin because that is the essence of the body of creative, being a creative city. We should transfer our knowledge to our youth para naman sila mag-uwi sa ganito ng ating creativity sa barangay. So yun po, salamat. And ngayon, sabi ko kay Councilor, kasama na ako sa lahat ng ano niya. Marami kasama. Artist din po ako. Kaya architect ako eh. Pero original painter talaga ako. Pero salamat po sa inyo and salamat po sa barangay. Thank you po, ma'am. For viewers again po, Ma'am JD Balahadja Tabora po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si JD Balahadja Tabora. And una gusto ko po kayo i-congratulate sa napakagandang mural na nailagay dito sa barangay nyo para sa ating mga barangay official and sa ating kapitana. Magaling talaga pag kapitana po. Maganda pa. Of course, ang ating pagiging creative city ay isa sa mga napaka-importante na nagpapaganda sa Baguio City. Naniniwala po ako na marami tayong paraan na maging creative para sa sarili-sarili nating lugar. At ito ay isa sa mga yon. Nakita ko rin po na nandun yung pinagpasahan nitong inyong painting. Kaya sabi ko, maganda ito kasi people will take pictures. People will take pictures here. And they will take pictures there. Pero ito po, matatandaan po nila kung ano ang naging insurance nung nakikita natin dito doon pagtagal po ng panahon. Hindi din po natin alam kung anong mangyari. Pero sana po mag-maintain po siya. Napakaganda po ng Barangay Escolastica and Santa Escolastica. And congratulations po dahil naging part po kayo sa pag-effort ng pagdagdag ng isa pang magandang makikita dito sa lugar na to. Sana ma-inspire nito ang ating mga youth na gumawa pa ng ibang mga projects na ganito and meron kayong mga paraan para i-express yung mga sarili nyo through art. So, congratulations ulit, Councilor Yangos, and sa lahat na tumulong po sa atin dito. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. For the ribbon cutting ceremony na po tayo. Pasok po kayo dyan. Ay, pasok po. Lahat po. Tapos, pakantiyan natin para makita mo. Yes, po. Sound! Pasok po yung buntiyan. Sige po. Pasok.
Bilang ka, Kapitana ha. 5, 4, 3, 2. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, yan. Antayin nyo ito makita. Wow! And this is the mural of Santa Escolastica Barangay! Wow! Ang ganda. Ang ganda ni Kapitana. Okay, let's have a group picture taking. Yes po. Picture po lahat. Ano kaya? Stepa and si SK, si Katrina, no? Then all the barangay officials, of course, support din sa Kapitan Telma. But ito talaga, sina Kapitana Telma, yung SK, nakita ko, tutukan talaga to. And we're very happy kasi dito, talagang nakikolaborate talaga ang community. And the concept came from them. So, yun ang importante na po ang nagbigay ng ano yung i-interpret. And tayo masaya po sa nangyari. At maganda ang outcome. Councilor, we are into promoting yung creative city, sir. Gaano kahalaga na ito'y nakikita na natin into fruition, sir, yung mga mural arts natin, sir, sa park? Well, it took some time. 2017, UNESCO declared the city of Baguio as the first creative city in the Philippines. And we still hold the title as the first ever na city. And you're para city na maging creative. Sumunod lang yung iba kasi ang importante yung sino nagsimula. Nagsimula ang Baguio. And we took the cue from that title. Kaya yung ginagawa natin, it's our advocacy and it's our passion. We just love doing it. Para bang naglalaro lang kami, no? And ang nangyari dito ay we work hand in hand with the barangays. Ako po ay nagkapitan ng barangay ng 4 terms, no? And nagliga ng barangay president ako. So I thought it best na ang dapat nakapartner natin yung most basic political unit in the country, which is the barangay. You know, you take away the barangay, the government system will fail. Ang sikreto ng successful na gobyerno natin ay nasa barangay. So, yun, pag nagkakaroon tayo ng partnership, creative collaborations, ganyan, barangays ang kapartner natin. Kaya ako'y talaga'y natutuwa dahil dito maraming nagsasabi ng Pinostro ito na it's one of the best. And we have a lot of talented artists talaga na tutulong. Katulad nito, kasama ko dito si Camille, si Karil, si Dylan, and Lee. Apat yan na magagaling. Tumulong doon si Margie. No? At basically, yun ang kasama ko dito. Yung mga ibang murals naman, iba-iba rin na artist. There are some artists staying with me. Yes. And then, may mga artists din na scholars natin. Kasi, alam nyo, life is short. So, kung anong sinong pwede nating matulungan na nangangailangan, tinutulungan natin. Walang, no conditions sa us. Yes. Basta tulong lang ganyan. And then we work together as a team. So, yung nangyari ngayon, well, I also would like to say congratulations talaga sa barangay. Kasi napakaganda ng collaboration natin. No? Same with the other barangays, but here, very special na nalagaan talaga. So, yun. I hope meron pang susunod. Sabi ni Kapitano, meron daw susunod. Siya na lang ang magsasabi kung ano yan. Basta importante dito, tulong-tulong lang. No? Barangay at mga alagad ng sining nagtutulungan para sa truly creative Baguio talaga. So, talaga, pag may natapos tayo, inaugurate, natutuwa po tayo. Yun lang po ang prize namin. No? Na pag may natapos tayo at the people are satisfied, then the community are happy because mayroong pago. Sabi nga ni Kapitana, I'd like to honor the term of Kapitana Belma. Sabi niya, this is the first time
And in the history of Santa Scholastica, ngayon lang nangyari. Okay po, Kati. Ano ang pangunahing layunin ng pag-oorganisa nitong mural inauguration? Para sa amin po yung pagbalik po sa ating history ng ating barangay. Makikita po dito na para talagang tinignan po ng mga ating barangay council at mga residents na balikan kung saan po nanggaling tong barangay natin. Ipakita po at maging proud po kung ano po ang history ng barangay. Ano ang impact ng mural sa community? Ayun nga po, mababalikan at mababalikan po ang history, maaalala po kung saan po talaga nanggaling. Tsaka sana rin po yung future generations po na hindi po alam yung mga nangyari before, yung mga bago pong settlers dito, at saka mga turista po, makikita po na ito po, dito po nanggaling ang Santa Scholastica. Ma'am, anong reaction ng publiko sa mural na nagawa? Kasi maramdaman. Yes, sir. Actually, Munag niya ta, daw si Tarayat, kapitana. Councilor, salamat! Actually, nung una talaga, nung sinisimulan na nila ito na gawin ni Councilor Yangot, ang dami nagtatanong ano daw ang gagawin dito. So, medyo kami naman na as namumuno ng barangay, in-explain namin sa kanila Yes, ma'am. kung ano ang mangyayari at gagawin natin dito. So sabi ko, kung ano yung history ng ating barangay, Santa Scholastica, dino natin ipipinta. Yung nga, yung concept ng ating barangay. So ito na nga po siya. Kasi nakita ko maganda yung mural, ma'am. Yes, sir. Nakakaiba. Oh, yes, sir. Ang daming na-amaze talaga niyan. Actually, lahat ng dumadaan since nasa main road po tayo, yung bang parang umi-stop sila para tignan. At pag minsan nga yung mga baguhan na turista, bumababa yan para lang magpa-picture Pa-picture. sa aming mural po. Did you encounter any challenges during the creation process, ma'am? Yes, kasi mahirap talaga. Mainit. Mainit. Saka, syempre, Maraming sasakyan. Maraming sasakyan. Tapos, yun nga, medyo si Councilor Yangot, medyo na-challenge ako kasi mas maaga siya sa akin. Sabi niya, Kapitana, papunta na ako dyan. Pagpapunta ako dito, andito na pala siya. Nag-start na siyang mag-paint at saka yung mga kasama niyang mga sponsor na ini-sponsoran niyang mga estudyante. So medyo napan ako doon. Medyo nahiya ako kasi nauna pa yung counselor kaysa sa akin. Okay, ang mga mural ay madalas na naglalarawan ng mga tema na umaayon sa komunidad, gaya ng kasaysayan, kultura o mga isyong panlipunan. What materials did you use for the mural, ma'am? Ito mga Acrylic paint? acrylic, this one kasi nasa kwan tayo, di ba yung sa concrete can? Ang ginawa dito is, yun nga, acrylic and ginagawan yung pang simento natin, yung Latex. latex. Ayan. Pero more on ito nga. Mahirap talagang mabura ito kasi talagang purong pinta ang panila ginamit. Okay, ano ang pangunahing layunin ng pag-oorganisa ng mural dito sa community? Ang pangunahin yan kasi nga unang-una, sabi ko nga sa iyo, ito yung pinaka-first na mural namin ng barangay. Wow. Yes. Kasi during the time, wala akong sa aking termino ngayon nga, wala akong during sa naman kasi kagawa din naman ako. Wala akong maisip na paglagyan talaga ng ganito. Nung nakita ko kasi yung mga gawain ni Councilor Yangot sa ibang barangay, parang medyo wow, sana nga meron din ako. Pero blessing in disguise kasi nga ang barangay ko merong road recovery. Yes, Road ma'am. recovery, ito nga, pinalawak nila, pinaganda talaga ang daanan ng Santa Scholastica. And then dito dati waiting shed, tinanggal nila. Yes. So dito na ako nagkaroon ng idea na magpapakita ako. And then dito na, nag-seek ako ng advice, attention kay Sir Yangot para kung paano ko masisimulan ito kasi nga alam kong siya naman kasi ang talagang nag-start ng mural ng city. Ilang buwan o Actually, natapos ito, ma'am? kasi nga Ilang weeks? wala pa nga, mabilis nga wala pang mga isang buwan lang.
Kasi mga bata kasi na nagpipinta is nag-aaral din. So, yung time nga nila hindi Every nila... Saturday, yes, Sunday every lang. Saturday and Sunday lang. Kaya, yung isang buwan din naman natapos na nila. Yes, ma'am. Yun po. Okay, thank you, Thank ma'am. you so much, mga darling. Punta tayo sa Yes, sa barangay at yes.